2, 3, go! Presenting the purpose. The goal of every presentation is just inform, but it's by action. Remember, the product made by the visual and the leaders. Confidence perfection. Now, parang narinig ko to dati kay I. Lopez na isang magandang ano niya, hindi mo kaya utusan ng isang bata na magbasa ng libro. Pero kung alam ng bata na pag nagbasa siya ng libro, magkakaroon siya ng mga resultang gusto niya, pwede siya magbabasa. Now, the same thing din po dito sa mga nagiging kausap po ninyo na ang pinaka-tinitingnan, ang totoo po talagang products tayo. Tayo talagang tinitingnan. Kaya hindi po pwedeng kung sabi mo ang product mo, mas magiging magkakaroon ka ng peace of mind, tapos yung mukha mo naman parang laging nasa away, hindi na tutugma. Kaya dapat kayo mo mismo ang maging sarili nyo po yung products yun, mas maging okay po kayo, matuto kayo kumain ng healthy, mag-exercise, may tamang tulog pa rin po para at least nagre-reflect po sa itsura po natin. Kasi sa kada present po natin, hindi naman talaga minsan naaalala nila ng sobra katulad ng sinabi ko kanina, yung mga technicalities eh. Ang pinaka-maaalala po nila, yung mapaparamdam sa kanila, yung makikita nila, yung pwedeng mangyari sa kanila, yung po talagang mararamdaman at maaalala po nila. Kaya much better po dito sa akin, kanina sa sinabi ko rin, hindi po kailangan ng sobrang haba. Ako hindi po ako fanatic ng mga nag-present ng inabot ng 2 oras, 3 oras. 15 minutes, 30 minutes, kaya nyo pong matapos kung ano po yung message na gusto nyo sabihin. Kasi minsan baka sa sobrang haba, ibig magka-interest pa, nawawalan to yun ng gana. Clear? Okay, number 2. 1, 2, 3, go! Preparation, setting the stage. Know your audience, readers, listeners, critics. Simplify your slides or visuals. Clarity is power. Grace of art. Community is part of your message. Dapat nakadocument po lahat ng mga ginagawa po natin. Kasi ang tao, mas iba po yung dating na nagkukwento ka na at the same time ay pinapakita po kayo. Kaya dito, ang pinaka-seal po pag nag-present po kayo, kung hindi nyo pa siya masyadong ginagawa, mas maganda nagpa-practice po kayo. Ako honestly po, pag nagkakaroon ako ng talk, lalo na sa mga malalaking stage, pinapractice ko ang talk ko ng more than 30 to 40 times nang paulit-ulit. Example, bukas magtotalk ako sa Araneta. Gagawa po ako niya ng script ko. Yung script ko, uulitin ko po siya ng mga 30 to 40 times. Bakit? Kasi pag ginawa mo at sinabi mo pa lang ng una, parang salesman type voice lang siya eh. Ibig sabihin, nasasabi mo lang. Pero pag inuulit-ulit mo, nagkakaroon ka na ng emosyon. Pag inuulit-ulit mo, nakakapasok ka na doon sa kwentong yon. Kaya much better po na the moment kayo dapat nag-present, mas maganda, lagi nyo siya talagang nagagawa, sinasabi. Huwag po kayo mahiya sa mga prospect nyo kasi hindi naman nila alam kung anong sinasabi nyo. Clear? Kahit pa ulit-ulit na yan, okay na yan. Pero, always remember this ha, correct practice makes perfect, wrong practice makes perfect. Don't ever present just to present. Dapat kaya nyo ito ginagawa, kayo yung pinipresent kasi nagpapabago tayo ng buhay ng ibang tao. Ako lagi kong iniisip, yung tao nagbigay ng pera sa akin, kadalasan last money na nila yon. Nagtitiwala sila sa akin at meron silang mga pamilya na umaasa, kaya dapat mas lalo kong gagalingan. Huwag nyo isipin na ang goal nyo lang kumita. Ang goal nyo, makatulong magpabago ng buhay ng tao. May kasabihan, sabi ni Spider-Man, with great powers comes great responsibility. Ang tama po doon, with great responsibility comes great powers. Ibig sabihin, mas lalabas ang galing nyo the moment na iisip mo at alam mo na kaya mo siya ginagawa kasi maraming umaasa sa'yo. Yun ang explanation bakit ang panganay mas madaling mag-mature kaysa sa bunso kasi alam ng panganay na meron siyang younger na inaalagaan niya. Sa inyo, kaya nga ini-explain ko na kanina pa ulit-ulit, ano po kayo? Dapat bang galingan mo? Yes! Dapat bang sipagan mo? Yes! Bakit? Yun yung point doon. Na dapat ngayon pa lang, ma-feed nyo na sa utak nyo na top earner kayo, ang galaw nyo pang top earner, the way mag-isip pang top earner, the way gumalaw pang top earner, the way mag-talk pang top earner. Kahit isa man ang kausap mo, pero
I'm sure na-visualize nyo na magsasalita ka rin sa Cuneta, sa Araneta, sa MOA, sa Philippine Arena. Dapat kahit isa pa lang kausap mo, para ang kausap mo ng isang buong Philippine Arena. Kasi lahat yun magsisimula sa desisyon mo. Kaya dapat ikaw mismo, the moment na pinahawa ka, give it the very best na pinaka-best na kaya mong gawin. Kasi doon ka masasanay eh. Pag laging gano'n ang gagawin mo, maa-attract mo yung mga tao ng mga gusto din yung gusto mo at doon na lalong lalaki ng lalaki. Kaya dito, maintindihan po natin na even wala pa naman sigurong naniniwala sa'yo or baka hindi mo pa naman ako yung gusto mo pero dapat maramdaman mo na ngayon pa lang na ano dapat maramdaman mo ngayon? Bakit kailangan maramdaman na top earner ka na ngayon pa lang? Kasi yun ang gusto mo eh. Di ba sinabi, lahat ng hilingin, ibibigay. Walang sinabing hindi. Nagkakataon lang, ang dami lang kasi natin hinihingi, kaya tayo naguguluhan. Pero if you're just going to be consistent kung ano yung gusto mo, at yun ang panghahawakan mo araw-araw, paano ka mag-isip, ang top earner, paano ka gumalaw, ang top earner, paano ka magkaroon ng schedule araw-araw, pang top earner, paano ka maghakot, pang top earner. Isang araw, gigising ka, top earner ka eh. Kaya magsisimula yan sa inyo lahat na paano kayo magiging consistent. Clear? Yes! Okay, number 3. 1, 2, 3, go! The dominating goal of their attention. Use a story with a strong or powerful statement. Example, what if in the next 6 months the reality will change? First, set the tone. OFW ang pinakamagandang first tone. Okay lang po ba na lagi ka na lang nagpapadala? At ikaw, kumusta ka? Bihira sa OFW may nagtatanong sa kanila ng kumusta kasi kadalasan nagiging empleyado ka, kumusta? Nakukuha mo ba yung pangarap mo dati nung nagsimula ka magiging empleyado? Malapit ka na ba sa pangarap mo? Or walang pagbabago? Napaka-importante nung una kasi doon yung makukuha yung attention nila. Useless yung ganda ng sinasabi mo ko yung kausap mo, hindi naman nakikinig. Pwede kang gumamit ng gano'n or pwede kang gumamit ng promo or pwede pinaka sa atin, sa speaker, di ba? Pansin nyo yung laging 15 minutes lang po. Last 15 minutes. After 15 minutes, last 15 minutes po, last na last. Susunod last na last. May 3 beses ka nakinig. Rather din sinabi niyang 45 minutes. Yun pong importance na dapat nakukuha nyo lagi ang attention ng kausap po ninyo. Paano nyo malalaman kung sa personal, sa face-to-face po, kadalasan yung shoulder blade niya dapat nakaharap sa'yo. Ito mismo, pag nakaharap, may interest ako nun. Pag nakaganon ako, pero ito kausap ko, hindi ako masyadong interested. Nagigets niyo po ba? Yes. Okay, sige, number 4 tayo dito. 1, 2, 3, go! The content indicate satisfied. Structure your flow. Problem what people are struggling with. Solution your opportunity. Vision, behavior, future with your team. Use stories and testimonials as data. Always highlight lifestyle and results. Dati, pag may kausap ako, irregardless sino kausap ko, inaalam ko po yung background. Kung networker ka, inaalam ko anong company ka. Kung empleyado ka, inaalam ko kung anong kumpanya pinagkatrabahuan mo. Tapos dito ako nag-flow. You will never win sa game na hindi nyo naiintindihan ng ruling. Naglalaro ka ng volleyball, ang ginagamit mo paa mo. Hindi pwede kasi ang volleyball is kadalasan kamay ang ginagamit. Now, ganun din sa network na lahat naman ng company may pogi points at may pangit. Ano ang maganda sa Pioneer? Una ka. Ano ang maganda sa luma? Stable. Ano ang maganda sa supplement? May product na nahawakan. Ano ang maganda sa digital product? Hindi ka na nagpapadala. Lahat may pogi points at may pangit. Depende lang kung paano siya titingnan. At ang akala ng iba, ito tayo, akala ng iba, yung mga palibot niya, yung in-explain ko, yung government, yung school, religion, lahat, akala, ito yung nagkocontrol sa atin. But in reality, pwede hindi ko mag-control sa lahat ito. Ito yung mga tao nagiging successful. Ang tawag ko dito is alchemist.
Kung mapapansin niyo po, yung term, yung may mga cartoons dati, may mga fairy, na yung fairy nagmamagic. Anong tawag pag nagmamagic sila? Spell. Nag-i-spell po tayo. Kaya nga, anong tawag sa alphabet? Nag-i-spell. Ang belief natin, we're creating a new reality. Ang akala ng iba, pag sinabi ko, napakaganda ng company to, kung hindi siya nag-iisip, madadala ko siya. Kaya sa atin, maintindihan po natin na we are a very powerful being na kaya natin magpabago ng buhay ng isang tao. Just by Eman, tayo ka. Tumayo ka man. Kita niyo, tumayo siya. Hindi niya gamit ko. What more kung pabaguhin ko buhay niya? What more, magkaroon siya ng tiwala sa sarili niya? Kung kaya kong magbabago ng ibang tao, kaya kong magbaguhin sa sarili ko. Kaya napaka-importante, ang reality natin is just a reflection ng loob natin. Nagkataon lang na nasanay tayo na ito yung mga nagpakontrol. Pag empleyado ka, kailan ka masaya? Sweldo, kailan ka malungkot? Pag estudyante ka, kailan ka masaya? Kailan ka malungkot? Sanay tayo may nagpakontrol. Ba't hindi ko mag-desisyon kung kailan ka masaya, kailan ka malungkot? Na-reject ka? Ano ba dapat ma-feel mo? Masaya. Kasi at least, magpupuot ka na sa iba. Parang, naalala ko dati, namimigay kami ng flyers. Yung flyer na yun, hindi kinuha ng prospect. Sabi ng prospect. Hindi, sabi ko, visit naman yun. Sabi ko, hindi mo lang kinuha. Ang galing ng downline ko, sabi ng downline ko, oh, ano ka ba? Okay lang yan. At least, nakatipid tayo. Siguro naman nakatipid. Hindi naman niya tinanggap. Hindi naman siguro sasali talaga yun. At least, pwede pa natin ibigay sa iba yung flyers. Imagine mo gano'n ang perspective. Na kaya pala natin maging maayos, mapaganda lahat kung gugustuhin natin. Kaya dapat ma-realize po natin na we are a very powerful being. Regarding din dito, ako pinag-aaralan ko na po lahat ng kausap ko para alam ko kung paano ko i-open at alam ko kung paano i-close. At kadalasan, ilang beses na umiikot sa utak ko. Pag tinanong mo lahat ng taong successful, majority ng sasabihin nila, ano ang pakiramdam ng successful ka na? Alam mo kadalasan sa totoo lang, wala na silang nararamdaman. Bakit? Matagal na nilang nakarating. Bago pa sila maging top earner, naging top earner na sila sa utak nila. Naging top earner na yung paulit-ulit. Kaya nung actual naging top earner sila, hindi na gano'n kakilig kasi nakita na nila yung nangyayari noon. Lahat kayo, saan kayo mas kinilig? Nung nagka-cellphone o nung ini-imagine mo yung cellphone? Gano'n naman eh. Kaya we need to understand na you need to be very careful sa lahat ng lumalabas sa bibig niyo. Kasi it can happen. Clear po ba tayo? Yes. Kaya dito, alamin niyo kung anong problema, ang solusyon palagi, explain ko na. Lahat ng problema ng solusyon? Tapos ito, ipapakita mo na kung gaano kaganda ang ituloy niyo ang Sendra Prime sa mga taong kasama sa inyo. Clear? Yes. Okay, number 5. 1, 2, 3, go. Body language and delivery. Eye contact, hands open and closed, everything and honesty. Voice dynamics, loud, soft, fast, slow. To emphasize importance. Smile, magnetic presence. Importante po ang body movement. Kasi pag sinabi mong lumalaki, dapat nakikita din sa galaw mo. Mas effective pa nga yung gumagalaw lang yung katawan rather than sa nagsasalita. Kaya dapat marunong po kayo na huwag kayong masyado maging stiff. Katulad to, bakit ako nagtutok na naglalakad ako dulo-dulo? It is already a message sa inyo na ako yung pinakamataas sa kwartong to. Bakit? Sumusunod kayo sa akin. Di ba pansin mo saan ako naglalakad? Sumusunod kayo. Isa po yun para i-prove ko sa inyo na kailangan kayo makinig sa akin. It is a demonstration of authority. Pangalawa, para hindi kayo antokin. Kasi paano ka naman naantokin?
Tama? For you to become a good presenter, dapat ang tono ng boses niyo nagbabago. Dapat! Tumataas, bumababa, bumibilis, bumaba. Hindi ko maganda, may mga narinig akong speaker na sa sobrang gigil, puro mapapagod po yung audience. Kasi hahabulin na tatatata. Maganda, pag tumaas, ibaba. Pahinga ng konti, itaas naman. Nag-gets po ninyo? Yes! Kaya ang tone po ng voice nyo nagbabago, bago. Kaya hindi siya nakaka-boring. Rather than pag ang pagsasalita mo, alam niyo po, dito sa business po natin, kasi ganito po to, yayaman po kayo. Dapat, sabi narinig ko dati kay Michael Jackson eh. Pag ang kumakanta ka, ang lyrics mo ilipante, dapat mag-ilipante lang. Pag ang lyrics mo tiger, maging tiger ka. Kaya dapat pag kayo gumagamit ng words na mayaman, dapat ikaw mismo nakita mo mayaman ka. Hindi yung mayaman, may bayarin pala ako. Stage mo na yan, namin mo yun. Mamaya pa na problemahin yung mga bayarin mo. Basta pag nagtutok ka, dapat namnamin mo yung mga sinasabi mo. Clear po ba tayo? Yes! Kasi napaka-importante po sa mga pinipresenta nyo na hindi po sila mabuboring. Masaya, exciting, at ma-feel nila yan pag nag-iiba-iba ka ng emosyon. Sa amin, sa mga speaker, napaka-effective daanan lahat ng emosyon. Paiyakin, masayahin, ipa-excite. Importante yun. Kasi pag nag-abot-abot siya ng iba-ibang emosyon, mas madali po siya maka-close deal. Yun po ang explanation bakit bago tayo lagyan ng commercial, soap opera muna. Drama, papaiyakin ka, saka kapibentahan. Nai-gets po ninyo? Kaya dapat dito natututo kayo tumiming pag nakikita nyo yung prospect nyo na okay sa may bagsak nang gusto mong i-bagsak sa kaya. Okay? Sunod. 1, 2, 3, go! The closing presentation to decision. Call to action must be clear and strong. Example, imagine a public next success story. All you need is to start now. Here are the seeds. Actually, ginagawa na rin ko ng company para po sa inyo. Nabanggit na ba, di ba tapos na yung promo natin ng October 4? Yes. Nabanggit na ba sa inyo nang apply nyo yung plan? Dumudugo lang mo. Dumudugo ba? Marami yung account ko. Okay, ngayon, asan tayo? Nabanggit na ba sa inyo nang apply nyo yung meron sa promo? Konti. Hindi pa ba na? Sige, Mars Penge. Hindi pa ba nabanggit sa inyo? Alam niyo ba na yung promo ibabalik? Wow! I love you! Thank you, Mentor Joseph. Hindi ko naman sinabi kung kailan. Yung promo po, maliban sa enjoyment at enjoyment natin will be monthly, ang maganda dyan, mas makakapag-close din kayo ng mabilis. Yung promo sa direct, ila-lifetime din po yun. My goodness! Ibabalik, mawawala, ibabalik. Kasi para meron kayo sense of urgency. Tara, sumali ka na kasi may promo ngayon na bago, i-maximize mo. Tara, sumali ka na kasi patapos na yung promo para makahabol ka. Uulit kailan ang uulit ng script. Yun ang explanation. Okay, you need to be creative. Pwede ka rin gumawa ng sarili mo. Gawa ka ng sarili mong promo kung paano mo siya gagawin. Kaya katulad nung nagbangit nga sa akin nila, hindi ko sure kung ikaw ba daw pinabangit sa akin? Yung, or si Rappi. O si Rappi na, ano yan? Yung medical insurance na Lagyan ng executive. yung medical insurance na pwedeng i-promo sa mag-executive. Ang example, pag mag-executive ka, bigyan ka ng isang medical insurance para makapag-join. Eh kung ibabalik naman yung direct. Nag-guess, katulad ng kay Ian, napakaganda ng ginawa ni Ian na mag-join ka, yung 30,000 sa executive, ibibigay ko na lang sa'yo.
Clear? Okay. Sige, tapos, kaya dito, kayo na po ang maging creative kung paano siya tatawalin. Regarding dyan. Basta, ang point ko, meron kaming ginawa, pwede kang gumawa ng sarili group nyo, or pwede kang gumawa sa sarili mo kung paano siya. You just be creative. Dati naalala ko, ultimo yung dinner ng mga upline ko sa akin, pinampa-promo ko. Good news, may dinner kay upline, hanggang 12 lang. Isa kasi napili ko, isasama kita, kaya lang, kailangan daw member. Na-gets nyo? Di na po push. Okay? Number 7. 1, 2, 3, go! Monday question. Monday point and post. Laging sasakyan niyo po sila na yung nangyayari sa kanila, nangyari sa iyo. Di ba scam yan? Actually po, tama po kayo. Hindi po pinara. Tama po kayo, yun po talaga yung akala ko dati. Pero nung na-explain sa akin, iba po pala. Na-gets mo? Kasi hindi po kayo makikinibatehan. Pag dinibate nyo, kausap nyo, manalo pa man, hindi yan sa iyo saling. Nagigets nyo? Yes. Laging sila tama. Kaya nga pag may nire-recruit po kayo, example, taga-ibang company, re-recruitin nyo, huwag nyo po silang sasaktan. Di ba? Wala naman akong kinita eh. Bakit? Nag-training ka ba? May kinakausap ka ba? Di ba huwag mong gaganunin yun? Lalo mong sinaktan, paano sasali sa'yo yun? Ang technique dyan, meron kang sisisihin na hindi siya. Sinong sisisihin? Nag-network, o hindi kumita, nag-online ka po ba? Hindi naman sa, kaya po pala hindi ka kumita. Kasi hindi ka pa nag-online. Nang networking naman talaga ito, napakahirap naman talaga, lalo offline. Pero since may online kayo, pwede kang kumita dito. Nakita niyo, sinong sinisi? Ang sisi nyo, online, yung kumpanya, or yung upline, huwag na huwag po yung prospect. Nakagets mo, kahit alam mo mali ng prospect, huwag mong sisihin siya. Padaan mo lang sa training, pag tumatagal, hindi naman niya maalis. Kasi sa totoo lang naman talaga. Diretsuhan po tayo. Kung hindi ka kumita, kahit anong kumpanya lang, may kasalanan ka. Kaya lang, hindi mo yung pwedeng sabihin sa prospect. Clear? Ang laging sisihin mo, kumpanya, sistema, apply, kahit sino, huwag lang siya. Gets? Yes. Okay. Para marami nakaka-relate ka. Ayun. Okay, basahin niyo ulit. 1, 2, 3, go. Daily review. 100% as often as possible. If you are not good on what you're doing, expect na hindi po kayo babayaran. Ito ang problema kasi sa atin minsan. Yung bambo. Si Parokil Edgar ngayon, pagkukulin mo sila para kumanta sila ng 5 kanta, 2 million. Man, 5 kanta, 2 million. Si Bambo, ilang million din ang bayad sa kanya. Na ang point ko, tayo, pagkakanta, 5 piso. Nagigets nyo? Bakit tayo nagbabayad at bakit sila binabayaran? Bakit? They're good on what they're doing. Kung kayo, hindi pa kayo magaling. Kung inuutosan ka lagi ng apply mo, okay lang yan. Hindi ka nang lugi. Kasi ang gagaling ikaw. Pag may kausap ka, kahit hindi mo yung downline, itrato mo na parang downline mo. Kasi babalik tayo dun sa ina-attract mo. Ako, I could still remember, tinanggap ko dati ang pagiging speaker's bureau dun sa company, sa kabila. Ang trabaho ko, mga 1 week, ilalagay ako sa Davao, 1 week, ilalagay. Kasi ang goal ko, no, paano ko pagsasabayin, di ba may existing akong grupo, nag-aasikaso ako ng crossline. Paano ko siya aasikasin pagsasabayin? Then, challenge sa akin, pag nagawa ko siya, ready na ako lumaki group. Hindi ko siya tinignan ang magiging business kasi ng iba. Kasi hindi ko matutukan yung grupo ko kasi nag-aasikaso ako sa ganito. Then, i-reality mo yan, ikaw nagagawa ng bagong reality. Ang reality ko noon, paano ko ito magagawa na iniiwan ko yung grupo ko para mag-asikaso ng crossline, tapos paano ko magagawa pareho? Nung nagawa ko yung pareho, umiikot ang dami kong crossline na asikaso, pati nga ibang kapan, minsan tumutulog pa ako. Ang sabi ko noon, sabi ko, Lord, may grupo ako, hindi ko binabayaan. Hanggang ngayon, naasikaso ko lahat ng linya ko, lahat ng deres ko, pati down the line. Kaya you need to be careful kasi minsan may iba sa atin na, downline mo, hindi ko kasi masikaso kasi nagda-directing ako. Hindi ko matutukan yung existing.
May iba namang baliktad. Tinututukan ko yung system, hindi ako makapag-directive. Sino nagsasabi ng reality mo? Ikaw. Anong ina-attract mo? Lumaki grupo mo o kumonte? Kumonte kasi nga hindi mo na maasikaso. Ang nasa taas, kawawa naman to, hindi naman pala niya kaya. Sige, hindi na natin ituloy yung ibang sasali. O bawasan na natin yung mga downline niya. Kawawa naman siya, hindi pala niya matutukan. Kasi nag-attract. Now, balik tayo sa akin. Sabi ko, Lord, natutukan yung grupo ko. Nakakapag-directing ako. Kaya ko pang tutukan yung cross-lines ko. Lord, ready na ako ng malaking grupo. And yun po ang nangyari bakit po sa previous company. Ako may pinakamaraming directs. Ako nag-iisa na naging elite, diamond, global, ambassador, right. Ako lang po ang nag-iisa na nakahit ng gano'n. Kasi nga, kailangan ng maraming direct at kailangan talagang pumutok din kada linya mo. Bakit ko siya nagawa? Kasi hiniling ko at trinabaho ko. Bakit ka nandiyan sa sitwasyon mo? Kasi hiniling mo rin yan, tinatrabaho mo rin yan. Bakit hindi lumalaki grupo mo? Hindi ka nga nagpupuna ng schedule. May binibigay na tasay, puro katangi. Naiintindihan mo natin, tayo ang gumagawa ng buhay natin, period. Hindi lang natin siya maamin kasi ang hirap nga naman talagang aminin ng, di ba, parang pag maganda nangyari sa'yo, ako may kagagawa. Pag pangit nangyari sa'yo, sila may kagagawa. Di ba? No, anong point ko? Whatever happening to you, ikaw ang may kagagawa niyan, period. Reality mo yan eh. Kasi tayo gumagawa ng realidad natin. Kaya dito, kung talagang, ano po kayo? Ano po kayo? Paano kung wala kang pera? Ano ka? Paano kung pagod na pagod ka na? Ano ka? Paano kung wala ka ng grupo? Ano ka? Kaya nyo ba yan sabihin ng paulit-ulit? Sabi ng mga great word, it's easy for us to become positive when everything that is happening to us is positive. The real question and challenge is, how can you still be positive when everything that is happening to you is wrong? Naubos grupo mo. Wala ka ng pera. Nininegative ka pa ng pamilya mo. Ano pa kaya? Masasabi mo bang kakaroon na ako? Tandaan mo. Kung gusto mong malaman kung malapit ka na sa success, yun yung panahon na gustong mo nang mag-quit. Sa pinaka-moment ng gustong mo nang tumigil at ayaw mo na konting diretso pa, doon mo matatawid yung pangarap mong matagal mo nang gusto mo. Ulitin ko, kailan magsisimula ang liwanag sa umaga? Pag natapos yung pinakamadilim sa gabi. Nandun yung peak na yun eh. Kaya dahil ma-realize nyo lang po yan na itatry kayo, i-test kayo kung gaano kayo kawiling sa gusto nyong buhay. Kasi ibibigay naman po talaga lahat, kailangan mo lang ito. Clear? Yes! Okay, number 1, 2, 3, go! Your presentation is your stage. Every word, every story, every slide has power for exchangers. Kung meron mang pinakabida at pinakamagaling sa kwento mo, ito yun. Clear po ba tayo? Yes! Sino pinakamagaling? Ako! Kwento mo yan eh. Dapat ikaw bida. Kasi sa kada kwento mo, mahahanap mo yung taong gusto ka. Kaya lang, hindi mo malalaman yung taong gusto ka kung hindi mo ikakwento. Imagine niyo na lang po na parang kayong gumagawa ng pelikula. Na sa pelikulang ginagawa niyo, sino ang gusto niyo mga kasama ng mga artista? Anong script ang gusto niyo? Tayo po gagawa niyo. Laging gawa. Ako po, naging top 1 ako ng company. Ang babaw lang po ng rason. Kasi sa former company po namin, yung top 1 kasi namin, medyo hindi po na-offense po sa mga Bisaya. Pero medyo nabaduyan po ako dun sa
unang top 1 namin. Kasi yung top 1 namin, gumawa po ng kanta. Yung kanta po, dito sa Global, sabi ko, ako naging Global, Global, nawala yung AI. Dito pala mapupunta sa atin, kaya yun talaga yung pinaka reason lang. Nag-isip ako ng script na gusto ko. Sabi ko, palitan ko yan para gusto ko yung cool na top 1, na astig tingnan. Yun ang pangarap ko eh. Ako gumawa ng script, binago, sinipagan, trinabaho, and it happened. Now, I don't know kung anong script gusto nyo. Di ko nga alam kung sinong next na pinakamagiging icon ng Ascendra International. Pwedeng nasa kwartong ko, pwedeng wala sa kwartong ko. Kayo gagawa nyo. Hindi ko alam kung ano yung gusto nyo naman na story or limelight nasa sa inyong ulo. Pero ang bottom line for me, gandahan nyo na yung script ng buhay nyo. Ikaw lang naman ang gumagawa na, hindi mo ba gagandahan? Regardless of your age right now, magsimula ka ngayon. Nag-gets po ba natin? Yes! Okay, kaya dito po, ito na po tayo maglalas sa closing. 1, 2, 3.